Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Sa nakaraang chapter, sinabi ni Roman na hindi magbabago ang kanyang isip dahil hindi matutuloy ang kasal nila ni Lady Flora. Dahil doon, nagkaroon ng tensyon sa loob ng opisina. Ang pag-aayos ng kasal ay ang huling hakbang ng ginawa ng pamilya Lawrence upang malutas ang kanilang problema, ngunit dahil sa malaking suliranin na kanilang kinakaharap, walang pamilyang magpapatuloy sa kasal na kanilang inayos. Kaya sinabi ng Lord ng Lawrence na kailangan nilang lutisin ang problema sa loob ng teritoryo ng Lawrence. Naiisip bigla ng Lord ng Lawrence, kung napagdesisyonan makipagtulungan ang pamilyang Dimitri at ang pamilyang Barco ay hindi nila sila makakaya labanan. Iniisip niya kung baka posible mangyari iyon. Sinabi ng Lord ng Lawrence na kahit ano ang mangyari, maghihigpit na sila ng kikilos ayon sa mga prinsipyo ng Lawrence. Sinabi niya na hindi sila mangungulekta ng buwis nila anumang mula sa mga lugar sa Lawrence. Sinabi niya kahit gaano pa kaliit ang halaga ng pera, ito ay walang kabuluhan para sa mga may-ari ng mga minahan ng bakal. Ginawa iyon ni Viscount Lawrence bilang kapatawaran sa insidente na nagawa nila, at para sa ikakabuti ng dalawang pamilya. Sinabi ni Baron Romero na hindi niya ito kailangan gawin sa kanila. Sinabi ni Baron Romero na ipapakita na lamang nila sa publiko ang kasal nila nina Flora at ang kanyang anak na hindi matutuloy ang kasal dahil sa personal na mga dahilan. Sinabi niya din kay Viscount Lawrence na kung mangyari iyon, wala silang dahilan para makipagtulungan sa pamilya Barco. Nagpasalamat si Viscount kay Baron Romero. Taos-puso siya nagpasalamat sa kanya. Dahil sa hindi naging epektibo ang kanilang kasal, umalis na sila ni Lady Flora at ang Lord ng Lawrence. Tiningnan niya si Roman na may malungkot na impresyon. Iniisip niya kung alam ni Viscount Lawrence ang tunay na halaga ni Roman Dimitri. Hindi siya naging maingat sa pagpapayo sa kanyang anak na huwag gumawa ng biglaang desisyon. Ngunit siya rin ay nagkamali. Umalis na ang Lord ng Lawrence pati ang kanyang anak sa loob ng opisina. Tinawag ni Baron Romero ang kanyang anak na si Roman. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa nakaraang mga linggo na ginawa niya. Sa nakaraang mga linggo, si Roman ay nag-aalis ng dumi sa kanyang katawan. Lumalabas ang mga dumi mula sa kanyang katawan at makikita ang mga ugat niya. Sinasanay niya ang kanyang katawan na tanggalin ang lahat ng dumi sa loob nito. Sa proseso ng paghahanda sa kanyang katawan upang maging isang makapangyarihang heavenly demon magician, ito ay may malaking epekto sa kanya. Ipinapakita nito na siya ay hindi magkaiba sa mga nauna niyang anyo. Dahil dito, mahihirapan siya ipaliwanag iyon sa kanyang ama. Kaya sinabi niya sa ama niya nang binuksan lang niya ang kanyang isipan habang nag-e-ensayo ng kanyang sarili. Sa kanyang pag-e-ensayo, nakalimutan niya ang mga ginawa niya. Naniniwala rin siya na ang kanyang mana ay nagsisimula ng dumaloy palabas ng kanyang katawan. Nagulat ang kanyang ama dahil nasabi niya tungkol sa mana. Ang isang fenomeno na ang oras na dumaloy ang mana mo sa iyong katawan ay magiging mabuti na pisikal na kakayahan niya. Ito ay dapat na isang bagay na nangyayari lamang sa iilang mga tao. Ang dating tanga ng Dimitri, nakagawa siya ng mga kamangha-manghang bagay, kabilang ang pagpapalaya sa grupo ng Blood Fangs. Siya ay nagsimulang lumampas sa kanyang dating kakayahan bilang katuwang. Kaya dahil dito, iniisip ni Baron na kahit ano pa ang mga pagbabago na nangyari kay Roman, ang katotohanan ay siya pa rin ang kanyang anak. Pinaalam niya sa kanyang anak na si Roman na bilang kanyang ama, tutulungan niya ito kahit anong oras na gusto niya. Sinabi ni Baron Romero na huwag niyang kakalimutan ang kanyang tunay na pangalan na Roman Dimitri at siya ang kanyang ama na si Romero Dimitri. Dahil susuportahan niya si Roman sa likuran niya. Nagulat naman si Roman sa sinabi ng kanyang ama. Sa isang flashback noong kabataan ni Baek Jung-hyuk, siya ay nakaluhod at ang nasa itaas ay ang kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama kay Baek Jung-hyuk na siya ay isang batang tanga. Naalala niya ang mga pangyayari kasama ang kanyang ama. Sa kasalukuyan, iniisip ni Baek Jung-hyuk na ang ama ni Roman ay hindi cold na tao, at hindi rin walang awang ama, at sumusuporta din siya sa kanyang anak ng walang ibang intensyon. Nagpasalamat si Roman sa kanyang ama. Natutuwa si Roman dahil ang kanyang ama sa mundong ito ay hindi na ganun kasama. Umalis na si Roman sa loob ng opisina. Pero nagulat siya dahil nakita niya ulit si Lady Flora na naghihintay sa kanya. Humingi ng paumanhin si Lady Flora para sa paghuhusga sa kanya kaagad, at sa lahat ng naidulot ng problema sa kanilang pamilya. Sinabi ni Roman kay Flora na hindi niya kailangan humingi ng paumanhin. Iniisip ni Roman na wala na siyang intensyon na ituloy ang kasal kaya umalis na siya. Naiintindihan ni Flora kung bakit nagagalit si Roman sa kanya,
kahit na binawi niya ang kanilang kasal. Gayunpaman, may gustong sabihin si Lady Flora kay Roman habang may pagkakataon pa siya. Ang katotohanan ay mayroon siyang espesyal na dahilan kung bakit niya kinansela ang kasal nila. Noong oras ng pagtitipo ng maharlikang pamilya sa Northeast Host, may nangyari doon. May mga chismis daw na mag-e-engagement sa isang Dimitri, at ang mga chismis na ito ay kumalat at lumala pa kaysa sa karaniwan. May isang babae na nagsabi sa kanya tungkol sa katotohanan tungkol kay Roman Dimitri. Sinabi nila na si Roman ay gumagamit ng droga. Mga droga na sumisira sa katinoan at kaalaman ng isang tao. Iniisip ni Flora na dapat malaman ni Roman iyon. Ngunit ang nalaman niya ngayon ay hindi pala iyon totoo. Si Roman ay walang pakialam sa anumang nangyari noon, dahil hindi magbabago ang kanyang desisyon. Umalis na si Roman at sinabi kay Flora na hindi niya kailangang mag-alala sa kanya kailanman. Natapos ang kanilang pag-uusap na malungkot si Lady Flora. Sa kinagabihan sa palasyo ng Dimitri, sina Roman at Hans ay nagpapahinga. Iniisip pa rin ni Roman ang sinabi ni Flora sa kanya kanina. Kaya pala nararamdaman ni Roman ang droga sa kanyang katawan. May mga palatandaan ng gamot na ginamit nang natapos niya ang kanyang buhay, kumpletong nawala ang epekto ito sa kanya sistema pagkatapos ng pagsasanay niya. Kaya tinanong niya na lamang si Hans kung nakita niya siyang nasisiyahan sa paggamit ng droga o sa isang sitwasyon na pinagdududahan ang paggamit ng droga. Nagulat si Hans sa sinabi ni Roman sa kanya. Kaya sinabi ni Roman ay hindi siya nakikipaglaro kay Hans. Sa kasalukuyan, sinusubukan niya lamang gamitin ang oras na iyon upang suriin ang mga desisyon niya nang ginawa niya hanggang ngayon. Hindi galing sa kanya ang sariling alaala, kundi mula sa panlabas na pananaw niya. Sinabi ni Hans na kahit hindi niya pa nakikita sa kanya mga mata, sinabi niya kay Roman na tuwing nakakakita siya kay Roman, medyo nababalisa siya. Tinanong ni Roman kung kailan iyon. Sinabi ni Hans na noong nakaraang buwan, kaagad siyang bumalik mula sa isang social party. Iyon mismo ay wala namang kakaibang dapat pansinin sa kanya. Ngunit nang bumalik siya, para siyang nasa kakaibang kalagayan. Parang nawalan siya ng ganang mabuhay at nanatili siya sa kanya kwarto, at tuwing gabi, humihingi siya ng maraming alak. Iniisip ni Hans na, baka nakakuha siya ng droga. Sa pagkakataong iyon, sinabi ni Hans na inisipan ba niya gumagamit siya ng droga, bagaman sa ngayon. Naalala ni Roman ang sinabi niya kanina sa pagtitipo ng maharlika sa Northeast. Tinanong ni Roman si Hans kung kilala niya kung sino ang nag-host sa party na iyon. Sinabi ni Hans na ang panganay ng anak ng Barko. Ang pangalan niya ay Anthony Barko. Ang dating Roman ay may plano ng ayusin ang kasal nila Lawrence, pero biglang nagkaroon ng pagbabago sa kanyang mental na kalagayan pagkatapos na imbitahin sa isang social party na binuo ni Barko. At pagkatapos nagpasya siya tapusin ang kanyang buhay.